Salamat po kay Sister Pet sa aming nanay ng mga katekista sa Valenzuela City, sa Francisco M. Bautista Foundation Incorporated, members of the Board of Trustees, to the family of Mr. Francisco M. Bautista, St. Peter Community Catholic Charismatic, FMBFI scholars na nandito ngayon at sa Zoom mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mga kalakbay, sambayanan ng Diyos, sa kabila ng malamig dito, isang mainit na pagbati ng magandang umaga sa inyong lahat. Napaka-extreme ng ating audience ngayon. May mga may edad na, may mga bata pa. Sabi nga, nagiging matatag ang isang community dahil sa lakas ng kabataan at karunungan ng katandaan. Habang tumatanda tayo, lalong dumudunong ang isang tao. Anong ibig sabihin nito? Sa bawat araw ng ating buhay, ibigin natin ang karunungan dahil ang karunungan ang regalo ng Diyos sa atin. The first and the highest gift of the Holy Spirit is wisdom because it is the perfection of faith. Be lovers of wisdom. Ano ba yung sinasabing love of wisdom? Ano ba yung subject na sinasabing love of wisdom? That is philosophy. At ako po ay yung mga kasama natin dito, mga graduates ng senior high school. I am a teacher of philosophy of human person and a professor of ethics and art appreciation, aesthetics, a branch of philosophy. Ang pinakapaborito kong topic sa philosophy ay tungkol sa love. Nagulat ako, nabanggit pa ni Sister Pet na ako po ay single. Kasi mas minahal ko ang Diyos kaysa pumasok sa isang relasyon. Yung topic tungkol sa pag-ibig, ang pinakagusto ko doon ay yung iba't ibang uri ng pag-ibig. Sabi, may storge, may eros, may philia. Pero ang pinakapaborito ko sa lahat ng iyon ay yung agape. Unconditional love. Sino ba yung nagpapahayag sa atin ng unconditional love? Nandyan ang ating pamilya, ang ating mga magulang, guardian, lolo, lola, tito, tita, kapatid, dahil ang mga Pilipino ay napakahilig sa extended family na ultimong third degree, fourth degree ay kilala, lalo na yung mga nasa probinsya. Ang inyong mga teachers, ang school administrators, ang inyong classmates, lalo na yung mga malalapit sa inyo, ang inyong mga kaibigan, at ang Francisco M. Bautista Foundation Incorporated. Sila ang humubog, gumabay, sumuporta, at nagbigay inspirasyon sa inyo, lalo na doon sa mga graduates kanina na ipinakilala. May summa cum laude, may magna cum laude, may cum laude. Sila yung nagbigay inspirasyon para makatapos kayo at may bonus pa, makareceive ng academic honors. Naalala ko tuloy yung sabi ng aking professor sa masters. Mararating mo ang tamang landas ng buhay mo kapag marunong kang lumingon. Tama nga yung salawikaing Pilipino. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan.
Matuto tayong lumingon sa mga taong naging kaagapay ninyo para makarating ka sa tagpong ito na ikaw ay gumraduate, na ikaw ay magsisimula ng panibagong journey sa college. Kapag graduation, lagi akong may naaalala. Naaalala ko yung pagkakataon na ako ay gumraduate ng college. Panganay ako sa 2 magkakapatid. Matipid yung magulang ko eh. Kasi nung pinanganak ako, after 3 years, nagsayaw sila sa Obando. Kasi walking distance lang sa amin ang Obando, Bulacan. Para humiling ng isa pang anak. Para magkaroon daw ako ng kapatid. Pinangalanan akong Ojin, nga ba kakaiba yung spelling ng pangalan ko. Pero nung sinearch ko sa Facebook, may kapangalan ako sa Africa. Pero hindi po ako African. Ibig sabihin po ng Ojin, the etymology of my name is nagmula sa pangalang Augusto at Eugenio. Hindi po dahil August ang birthday ko. Ako po ay October, no? October ang aking kaarawan. Si Augusto at Eugenio ay ang 2 lolo ko na pumanaw na po, no? Pero parehong nakarating ng edad 80 mahigit. Yung lolo ko po na si Eugenio ay namatay 94 years old. Nilagnat lang tapos namatay na sa katandaan. Ginawa po nilang English kasi ang pangit naman po kung gagawing Owenyo. No, baka po ako'y mabuli sa school. So ginawa nilang August and Eugene. Nilagyan ng John kasi pag daw lalaki, may John or Mark. Ang pangit naman pag Eugene, Mark. So ginawa nilang Eugene, John. Kaya tuloy yung mga teacher ko nagtatanong, lasing ba yung magulang mo nung binigay yung pangalan mo? Kasi hindi nila alam yung etymology ng pangalan ko. So pinanganak after 4 years si Nestle Ann, ang kapatid ko. Dahil ang gatas po namin noon ay Nido, kaya Nestle po ang pinangalan sa kanya. Maliban sa ang pangalan ng daddy ko ay Nestor at ang pangalan ng mami ko ay Alice, nabuo pa rin yung pangalan na Nestle mula dun sa Nido na gatas namin noon. Pagkatapos noon, nung pinanganak yung kapatid ko, nagsayaw uli sila sa Obando. Hindi para humiling ng isa pang anak, kundi para sabihin, okay na ang 2 anak sa kanila. Balikan natin yung sinasabi ko na graduation ko ng college. Gumraduate po ako ng college sa University of the Philippines, Diliman. Doon po ginanap yung graduation. Pero graduate po ako ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Nung araw po na iyon, naghiwalay po ang mga magulang ko. Dahil graduation din po ng kapatid kong babae. Ang kasama ko po ay ang daddy ko, at ang kasama po ng kapatid kong babae ay ang mami ko, na gumraduate po ng high school, no, si Nestle. Naghiwalay po sila kasi kailangan nilang magtig-isa para pareho kaming masamahan. After nun, nagkaabot pa kami ni Nestle sa kanyang graduation sa high school. Nagpunta pa kami dun sa venue. At pagkatapos nun, dahil malayo yung Polo, Valenzuela, sa mga kainan, sa monumento, at doon sa MacArthur Highway, kami po ay sama-sama ng umuwi. Pero habang kami pauwi, kinukwento ng daddy ko, nung ikaw ay umakyat sa stage, ang sabi ko sa sarili ko, anak ko yan. Ibang level ang saya ng magulang kapag nakatapos ang anak ng pag-aaral. At ibang level din ang saya ng ating Ama sa Langit kapag tayo ay gumagawa ng mabubuting bagay. Na kapag ang mga tagumpay natin sa buhay ay iniaalay natin sa kanyang kaluwalhatian. Balikan natin yung pag-uwi namin papuntang bahay. Pagdating namin sa bahay, nagulat kaming lahat at nasurpresa dahil wala palang nailutong ulam ang mami ko. Nagkataon na graduation day namin yon, pero sama-sama kaming nagsalo sa steamed fish casserole with tomato sauce. In short, sardinas na iniulam sa mainit na kanin. Pero sa kabila nun, masaya kami kasi
sama-sama kaming naghapunan. Sabi nga ng Lucky Me, pag sama-samang naghahapunan, mas lalong nabubuo yung ties ng pamilya. Pero hindi kami nagkumain ng Lucky Me. Ang kinain namin noon ay Ligo Sardines. Ano ibig sabihin nun? Gaano man kapayak ang buhay, gaano man kasimple, gaano man kahirap kung minsan, ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Meron kang kasama. Sabi nga nung paborito kong libro na What to Do if you do not know what to do. Ang hirap nun, no? What to do if you do not know what to do. Dapat daw sa buhay natin, meron tayong companion para magawa natin ang lahat ng bagay. No man is an island. Walang taong nabubuhay na mag-isa. Mahirap man ang buhay, mahalaga. Nandyan ang kaibigan, nandyan ang pamilya, at nandyan ang community para tulungan ka. Pagkatapos ko ng college, akala ko okay na ang lahat. Nagturo ako sa Catholic school kung saan ako nag-aral ng high school. Kasi sabi ko, pag-graduate ko ng college, gusto ko na doon ako magturo. Para it's payback time to my institution. Kasi doon ako natutong mas mapalapit sa Diyos. Sa Kolehiyo de San Pascual Bailon sa Obando, Bulacan. Dumating ang October 9, araw ng aking kaarawan. Ang mami ko nagluto ng pansit luglog na paborito niyang lutuin. Na ngayong namatay siya, naipamana niya sa akin kung paano lutuin yung pansit luglog. Yung merong tinapa at chicharon na toppings at nilagyan pa ng pusit at hipon sa ibabaw. Kasi nga birthday ko, 21st birthday ko. 2 bilaong pansit ang pinakain ko sa school. Nagkataon na yung araw pala na yon na October 9, 2006 ay siyang labas din ng result ng licensure examination for teachers. Sabi nila, wow, nagpapansit ka, bakit? Nakapasa ka na sa board exam? Sabi ko, lumabas na ba yung result ng board exam? Sabi niya, oo, ngayon yung labas ng result ng board exam. Nung panahong yun, 2006, wala pa namang Facebook. Di ba ngayon ang Facebook nauuna pa sa balita sa TV? Ang meron kami noon, Friendster. Alam ko nakaka-relate yung iba, no? Sa Friendster. Yung makikita pa kung sino yung nag-stalk sa profile mo, parang TikTok. So, sabi ko, lumabas na ba? So medyo nataranta ako kasi sabi ko, nakapasa ba ako? Pero nung tinignan nila sa computer, araw ng birthday ko, hindi ako nakapasa. Tulala ako nun, nonchalant, no? Tulala ako nun kasi anong nangyari? Confident ako na makakapasa ako. Kasi nag-review naman ako. At saka sabi nung kaibigan ko, kumain daw ako ng itlog para hindi ko makalimutan yung mga nireview ko. Mali pala, naitlog ako. No? Hindi ako nakapasa. Pag uwi namin, sabi ng mami ko, okay lang yan. Marami namang bumabagsak kapag first take ng board exam. Hindi kumakain ako ng pansit. Hindi ko malunok. Parang nawalan ako ng gana. Pero sabi ko, at sabi nga rin kanina ng ating summa cum laude, dapat tuloy lang ang buhay. Hindi ako sumuko. Sa halip, tinuloy ko ang buhay. Kumuha ko ng Master of Arts in Education, major in Educational Management. Isang sem lang ako nagpahinga. Sabi ko, wala man akong lisensya, pwede ako magturo sa kolehiyo dahil meron akong master's degree. Pagkatapos nung sumunod na taon, kumuha ko ng exam. Ang sabi ko, Lord, iparamdam niyo po sa akin na kasama ko kayo habang nag-e-exam.
Nagpa-bless pa ako ng aking mga gagamitin sa National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Alam nyo, ako kasi kapag naglalakad ako, gusto ko always keep right. Yung building ng Manuel L. Quezon ako unang kumuha ng exam eh. Ramon Magsaysay High School sa Manila. Pa-square. Sabi ko, saan yung room ko dito? E di, inuna ko yung kanan. Sa kanan ako nagdaan. Napagod ako sa pag-ikot sa buong building. Ang room pala kung saan ako mag-e-exam ay yung unang room sa left. So pinagod talaga ako. At pinaupo ako nung proctor. Sabi niya, doon daw ako sa tapat ng wall. Akala ko na-face the wall ako kasi malilate ako. Anong sabi ko? Ano yung dasal ko? Lord, iparamdam niyo po sa akin na kasama ko kayo during the exam. Alam niyo ba, nung pag-upo ko, pagtingin ko sa wall, may 3 talampakan na laki ng picture na nakalagay sa wall. Picture ng Divine Mercy. Hanggang ngayon, kapag kinukwento ko to, kinikilabutan ako. Pero nung nag-exam ako, mas mahirap siya kaysa doon sa una kong kinuhang exam. Pero, nakapasa ako. Dahil sinamahan ako ni Lord. Noong una siguro, nagkulang ako sa faith. Pero nung sumunod, talagang sabi ko, samahan mo ako, Lord, makakapasa ako. Talagang ang pananampalataya, kayang baguhin lahat. Ang imposible, nagiging posible. At naniniwala ko na God makes all things beautiful in His time. Hindi pa panahon. Kung hindi ako bumagsak, hindi ako makararating sa kinalalagyan ko ngayon. Ang lagi kong sinasabi kapag nag-a-apply ako ng promotion, Lord, gusto ko po ito. Pero ikaw po ang mas nakaalam kung karapat-dapat sa akin ito. At kung sa pamamagitan ng posisyon na ito, ay maipararamdam ko ang pagmamahal mo sa iyong sambayanan. Kasi hindi naman talaga teacher ang pangarap ko. Gusto kong maging pare. Kaya lang, syempre, hindi kaya ng pamilya namin noon. At yung mami ko, may separation anxiety. Ayaw niya kaming malayo sa kanya. Pero sinabi ko sa Diyos, Lord, hanggat wala pa akong 41 years old, ibig sabihin, 30s pa lang ako, ha? Hanggat wala pa akong 41 years old, hindi ko po isinasara ang pinto para sa bukasyon na ito. At alam ko, ikaw ang direktor ng buhay ko. Ang Diyos, direktor lang ng buhay natin. Tayo mga artista. Sa pelikula ba, sino ba nasusunod? Hindi naman yung artista eh. Yung direktor. Siya yung nagsasabi sa artista, ano ang dapat mong gawing pag-arte para maging maganda ang kalalabasan ng pelikula ng buhay mo. Isa pang kwento, nangyari lang 2 weeks ago. Dahil sa isang nagngangalang Karina. Kilala niyo ba si Karina? Yung bagyo. Hindi niyo kilala yung bagyo. Si Karina. Ang bahay po namin malapit sa Ubando, Bulacan. Dati pong laging binabaha sa Valenzuela. Yung lugar po nila, Sister Pet, mataas po yung kanilang lugar. After 13 years, muli kaming binaha.
kalahati ng bahay namin binaha. Kaya sabi ko kay Sister Pet, Sister, hindi po ako sa Valenzuela manggagaling. Manggagaling po ko sa bahay namin sa Santa Maria, Bulacan. Habang kami ay nirescue pabalik sa Santa Maria, ang realization ko, ang dami-dami naming pinundar sa buhay. Hindi naman lahat nagamit namin araw-araw. Yung iba, nasalanta. Sa buhay, ang dami nating gustong gawin. Pero hindi naman essential. Ang aral sa akin ni Karina, mag-focus sa essentials. Hindi lang sa tangible na bagay. Mag-focus sa bagay na magiging dahilan, sabi nga ni Father kanina, na makamit mo ang buhay na walang hanggan. No ako ay high school, no nag-graduate ako ng high school, ang tema namin, face the future now and make your dreams a reality. Yan ang payo ko sa ating mga graduates. Face the future now and make your dreams a reality. Sa ating bagong scholars, face the future now and make your dreams a reality. Sa ating mga nagtatrabaho na ngayon, face the future now and make our dreams a reality. Bakit? Araw-araw tayong nangangarap. Kahit may edad ka na, hindi dapat matapos ang pangangarap. Dahil habang may pangarap, may pag-asa sa puso mo. May mga taong nawawalan ng pag-asa. Anong sinasabi ko sa kanila? Ang pag-asa, laging sigurado. Kasing sigurado ng pagsikat ng araw tuwing umaga. Ngayon, kulimlim. Pero naniniwala tayo na may araw natatakpan lang ng ulap. At sa pagharap nyo ngayon, sa totoong buhay, yung mga magtatrabaho, sa pagharap nyo sa totoong buhay, sa pagharap nyo sa totoong buhay ng kolehiyo, ibang level na yung college. Hindi na siya kamukha ng senior high school. Ibang level na ito. Hindi lang sana ang maging goal natin ay magkaroon ng academic honors or ma-awardan ng best or excellent performance of an employee. Ang maging goal sana natin, yung magampanan natin ng tama at masaya tayo doon sa gagawin nating trabaho. Sabi ko doon sa mga teachers na binibigyan ko ng seminar, huwag niyong isipin ang sahod. Kasi kapag inisip mo ang sahod, hindi ka masyadong mag-e-enjoy. Isipin mo na masaya ka sa pagtuturo at yung sahod, bonus na lang yon. Minapuntahan akong school, ang sahod ng teacher, 9,000 a month. Private school. Sa isang malayong lugar sa Bulacan. Catholic school. Sabi ko sa kanila, kung masaya naman kayo dito, wag na kayong umalis. Kasi kapag naglilingkod ka sa Catholic institution, dalawa ang pinaglilingkuran mo. Yung institution at ang simbahan. Dahil kalahati ng ginagawa mo dito ay apostolate. Ibig sabihin, hindi ka man naglilingkod sa simbahan, para ka na rin naglilingkod sa simbahan. Dahil apostolado yung iyong ginagawa bilang guro. So yun, dapat ang i-aim natin yung maging masaya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Nung patapos na yung school year, gumawa ako ng vlog. Paki-follow na lang ako, no, sa Facebook. Sabi ko, tama, mahalaga na ikaw ay with academic honors.
Pero merong tatlong bagay na mas mahalaga kaysa dito. Hindi lang with high, highest, or with honors, kundi dapat with faith in God ka. Kasi kung meron kang pananalig sa puso, lahat ng bagay kaya mong gawin. At naniniwala ka na ang katangian o ang talento na meron ka ngayon ay galing sa Diyos. At dapat marunong magdasal sa araw-araw. Prayer is a communication with God, with our Supreme Being. Next, ito yung mahalaga, with good manners. Nalulungkot ako, iba na kasi yung, paiba na ng paiba yung generation ngayon. At the end of the day, mahalaga pa rin yung maging mabuting tao ka sa lahat. Maging pasensyoso ka, maging mapagpakumbaba ka, maging matulungin ka sa iyong kapwa. At higit sa lahat, magkaroon ng respeto. At ikatlo, with determination. Na lahat ng ginagawa mo, titimplahan mo ng best mo. Gawin mo ang best sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng-pwede na, dapat pwedeng-pwede. Quality, excellent. Malayo na, pero binaliktad ko, malayo na pero malayo pa. Malayo ka pa, pero malayo na. Kahit ako, malayo na, pero malayo pa rin ang sa tingin ko, mararating ko sa buhay. Lagi nating i-advance yung ating career. Hindi lang sa profession mo, i-extend mo sa mga mas nangangailangan. Kagaya ng ginawa ng foundation na ito. In-extend sa lahat para mag-iwan ng legacy sa bawat matutulungan. At bilang pagtatapos, ako bilang isang Dominican brother, my motto is Participes Lux in Latin. In English, share the light. Light, liwanag, gaan. Dalawang translation ng light sa Filipino. Liwanag at gaan. Lagi niyong tatandaan, sa lahat ng makakausap ninyo, sa lahat ng makakahulubilo ninyo, magdulot kayo ng light. Hindi yung pag kinausap kayo, magdidilim ang paningin. Hindi yung kapag kinausap kayo, bibigat ang kalooban. Di ba maganda na kapag kayo'y nakausap ng kapwa mo, maging ng stranger, magdulot ka ng liwanag sa isip niya. Magdulot ka ng gaan sa puso niya. Yung nagdidilim niyang isipan na liwanagan, yung nabibigatan niyang damdamin na pagaan. Bakit? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng light na ito, hindi lang light na mula sa filosofiya ng buhay mo ang ipinapakilala mo sa kanila, kundi ang tunay na liwanag. Sino ba ang tunay na liwanag? Ang tinapay na nagbibigay buhay. Gaya ng sinabi sa gospel ngayon. Si Jesus. Be Christ-like to others. Maging kawangis ka ni Jesus sa iyong kapwa. At ang mundong ito, sa kabila na nagkakagulo sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas, ay magiging maganda at magiging mabunga ang lahat ng bagay. And always do everything for the greater glory of God. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
past broadcasts on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin